So ngayon naman ituturo ko sa inyo yung kung paano gumawa ng activity or yung mga files dito sa Google Docs. So ito yung mga ganito. Tuturo ko sa inyo kung paano. So marami na akong nagawa. Pero kung siyempre kung una lang kayo, wala pa yung laman, pero kaya tuturuan ko kayo kung paano gumawa dito. So let's proceed, tara. So dito sa bandang kanan may makikita kayong plus. So may nakalagay dito choose template and new document. So dito sa may choose template, pwede kayong pumili dito ng mga design or yung mga naka-assign na talaga na mga ginawa na ng iba. Tapos ayan, mga merong resume kung mag-apply kayo ng trabaho. Paggagayaan nyo to, pwede nyo kayong gumaya dito. Yan, para mas mapadali yung gawa nyo yung mga design na ganyan. Pwede kayong kumuha. Next naman is dito na tayo gagawa sa new document. So ito yung bago. So unang lalabas is ganyan. So bago kayo maglagay dito, meron na akong nagawa dito sa notes. Tapos kakopy ko na lang, ipipaste ko na lang dito. Ayan. Ayun na yung gagawin ko sa na activity. Pagtapos ko nalagyan, so pindutin nyo dito yung 3 dots para kung gusto nyong kita, ayan, yung print layout, mag-iba siya. Parang magiging mas maayos siya, mas maayos mo siyang makikita. Ayan na. Then, ituturo ko na yung mga tools na ginagamit dito para mas mapaganda ang paggawa ng mga activity nyo dito or mga gagawin. So, ito yung size. Pwede nyo siyang ibahin yung size ng pinaka niya. So, yung sakop lang, ginagamit to sa mga title, ganon. Or yung mga pinaka-title ng bago definition. And ito, yung check positive number. Bali, i-select mo lang siya yung pinaka mismo para hindi sumama yung iba. Tapos, pwede mo siyang palitan yung size like mga ganyan, 12, 14. So, yung pinili ko pala dyan is 14 para sakto lang. Ayan. Next naman is yung bold. Pwede mo siyang pakapalin. Like, idadrag mo rin siya para hindi masakop yung iba. So, yung pinaka-select mo lang talaga. So, etong bold, ayan, mag-iiba siyang ganyan. So, ayan, bold tawag yan. Kung pipindutin nyo. So, ito naman yung, italic. Magkaiba naman sa bold tsaka sa italic. Pero, pwede mo naman siya pagsama. Pero, kasi yung italic is, napapano siya. Mag-iiba yung niya, parang ayan, magko-curve siya or tagilid. Ayan. Next naman is yung underline. Ginagamit din to para mas makita yung pinaka-title. Ayan, na may guhit sa baba. Pwede mo siyang malagyan ng ganyan. Then, ito naman yung strike through. And same lang din siya na guhit, pero yung pinagkaiba ay sa gitna. Ginagamit naman to kung sakaling tapos na yung mga gagawin, ganon, or hindi kasali, ganon. Ito naman yung text color. Ginagamit to para maiba yung kulay ng pinaka ayan, yung color title natin. Pwede mo siyang maiba. Like mga kulay red, kahit anong kulay. So, ganun lang ulit. Isa-select mo lang yung pinaka mismong papalitan mo na ang kulay. Then, yung pinili ko is kulay pula para mas kita. Ayan. So, pag pula kasi, mas madaling makita, ganyan. So, next naman, itong highlight color. Same lang siya na papalitan yung kulay sa text color. Pero yung text color kasi is pinapalitan yung mismong font. Pero itong highlight color sa mismong background. Like, ayan, same lang din na isa-select mo. Tapos, papalitan mo siya. Then, ayan, kulay red ulit. So, yung background na papalitan, pero yung font, kulay black pa rin. Ayan, ganyan. So, next yung itong alignment. So, parang format siya na pwede mo siyang palitan yung pagkakaayos ng pinaka mga text na yan, like katulad yan. So, same lang din siya lagi. Kung gusto mo siya i-select all. Yan, wait lang. So, ayan, select all mo lang siya para lahat yan ma-align talaga na maayos. So, ayan. Tapos, pipindutin nyo itong alignment. Depende sa inyo kung ano yung gusto niya dyan. So, ayan. Ayan yung una.
ganyan yung pagkaka-format niya. Tapos yung next is yung pagkasunod, parang binaliktad lang siya, ganyan. And sunod naman is yung ito mismo yung minsan ginagamit, yung pinaka-alignment para mas maayos at mas professional. Pero depende pa rin sa kung anong gusto nyo na ayos. Next naman na tools is tong checklist. Ginagamit to sa yung mga gagawin mong task, ganun. Yung kung tapos na ba. So, pwede mo siyang lagyan ng checklist. Like, for example, yung ganyan. So, makikita mo talaga natapos mo na. Kasi pag chinek mo siya, may parang guhit na done na. Ibig sabihin na yun, done. So, ayan. So, try natin sa iba. Yung sa pangalawa. Pangatlo, yan. Sa pangalawa, eto. Yan. Yan, yung ganyan. Kadalasan ginagamit to sa mga to-do list mo, mga gagawin mo, natatapos na. So, etong bullet naman, sure ako nakikita nyo to, yung mga ganito. Mga PowerPoint na mga presentation, may mga ganito sila para mas lalong maintindihan ng mga nakakita. So, ayan, lagyan natin. Try natin lagyan. Ayan. Ganyan siya mangyayari. Ay, wag pala. So, lagay muna natin dito. Ayan, yung mga ganyan. Pwede nyong ilagay yung mga bullet dyan. So, dito sa mansa, syempre, title na yan. Hindi na pwede lagyan yan. Sa baba na lang para mas maganda yung tingnan. Ayan. Ganyan mangyayari pag nilagyan siya ng bullet. Ayan. So, next naman, itong, yung number. So, same lang din siya sa bullet, pero yung pinagkaiba is number nga siya. Ayan, try natin lagyan. Ayan. So, yun, next. And the last is, ito yung outdent and indent. And yung ginagawa nito is, napapamove siya, nalilipat siya sa gilid or kanan or kaliwa. So, dahil nasa outdent na to, pwede mo siyang ilipat sa indent. Ganyan mangyayari. Tapos, pwede mo siyang ibalik. Depende sa'yo. So, ginagamit ito para sa mga exam, ganun, yung may ABCD, may mga multiple choice na pagpipilian. Mas kadalasang ginagamit tong outdent tsaka indent. So, kung tapos naman kayo, ito na yung kakalabasan. So, yung entitled documents. So, para malaman mo, para hindi kayo malito, pag marami na kayong gawa, pwede mo siyang i-rename. Yan, re-rename ko yung sa akin. Dahil, example na lang, tapos na ako, ganun. So, papalitan na natin yan. Lagay muna natin yung pangalan ko. And, section namin. Ayan. And, pindutin yung rename. So, ayan, napalitan na natin. Ganun lang kadali. And, the last is yung kung paano natin ito isi-save or isi-send sa ibang, ipa-forward sa ibang mga documents like mga Word, ganon. So, pindutin natin tong hanapin natin yung share and export. Ayan. Then, next, pindutin itong save as. Tapos, lalabas na dyan yung mga ibang docs. So, ayan, yung mga Word. So, yung pinili ko dyan is PDF document. Kadalasan kasi ginagamit yan. Okay. Tapos, save natin. So, sana marami kayong natutunan. And, lang to, para sa mga baguhan. Tutorial para sa mga baguhan. Sana marami kayong natutunan. Yun lang, salamat.